Nang sumunod na araw ay kumpleto nang nag-practice ang team, at pagkatapos ay sinabi na sa kanila ni Shigino na lahat sila ay pasado na, lalo na at nakita nito kung gaano nila kagusto na maglaro. Dagdag pa ni Shigino na simula bukas ay magsisimula na sila ng totoong training, at kahit baguhan pa ang karamihan sa mga miyembro ay tiniyak nito na paghuhusayin niya ang mga iyon bilang paghahanda para sa susunod na kompetisyon. Sa unang 2 buwan ay palalakasin umano ng mga ito ang stamina ng mga player at pagbubutihin ang alam ng mga ito sa basic, gaya ng tamang pagtakbo, paghagis at pagbato ng bola. Pipilitin din umano nila na matindaan ng mga player ang mga importante sa baseball at wala umano silang sasayanging oras. Kinahapunan, bago umuwi ay sinabi ni Shigino kay Mr. Yamada na nakikita niyang nakakabuti sa team ang ginagawa nilang paghihigpit, at napapansin nito na kahit papano ay naiintindihan na ni Goro ang dahilan kung bakit nila ginagawa iyon. Kinabukasan ay puspusan sa pag-insayo ang 8, at pagkatapos ay sinabi ni Shigino na magsisimula na sila ng training sa paglalaro. Ilang oras silang nag-practice na samalo ng bola, at kapag araw-araw umano ang mga iyong nag-practice ay masasanay rin ang mga iyon sa bilis ng bola. Isang lalaki naman ang nagtanong sa 2 estudyanteng babae kung saan ang baseball practice ng paaralan. Nang mga oras na iyon ay nag-break muna sina Shigino kaya ang mga player lang ang naroon sa rooftop. Pagkarating doon ng lalaki ay saktong hindi nasalo ni Fuji ang bola kaya pinagtawanan nito iyon, bagay na ikinainis naman ni Fuji. Tinanong ni Miho ang lalaki kung sino ba ito dahil hindi naman umano yun estudyante ng Seishu. Sumagot iyon at sinabing hinahanap niya si Goro kaya tumugon ang ating bida. Lumapit ito kay Goro at sinabing mukhang hindi naman umano iyon marunong mag-baseball, kaya maging si Tashiro ay nainas na rito. Inisip ni Fuji na ang lalaking yun ay spy ng ibang baseball team, ngunit mas lalo pa nitong minaliit ang team ni Nagoro dahil sinabihan nito ang mga iyon na hindi na umano kailangang lagyan ng spy ang isang walang kwentang team. Sa halip na patulan ay tinanong na lang ito ni Goro kung ano ang kailangan nito, kaya sinabi ng lalaki na naroon siya para subukan si Goro. Hinamon nito ang ating bida at kapag nakatatlong strike umano si Goro ay sasabihin nito kung anong dahilan ng pagpunta niya roon. Pumayag si Goro sa hamon ng lalaki. Sa unang 2 pitch ni Goro ay na-strike ang lalaki, ngunit sa pangatlong pitch ni Goro ay nagawa na nitong ma-hit ang bola bagay na ikinagulat ng ating bida. Sinabi ni Goro sa kanyang sarili na hindi swerte ang tira ng lalaki dahil pinag-aralan nito ang pitch niya kaya yun tinamaan ang bola. Muli ay minaliit siya nito dahil hindi man lang umano niya na-strike ang isang junior high student na kagaya nito. Kahit natalo si Goro sa hamon ng lalaki ay sinabi pa rin nito na ang dahilan kung bakit siya naroon ay para makasali sa baseball team ng Seishu. Paalis na sana ang lalaki pero hinabol ito ni Goro para tanungin kung sino ba talaga ito at kung kanino nito nalaman ang tungkol sa kanya, nang biglang buksan ni Shimizu ang pinto at doon nalaman ni Goro na kapatid pala yun ni Shimizu. Ipinakilala ni Shimizu sa mga ito ang nakababata niyang kapatid na si Taiga. Maging si Hashimoto ay kilala rin iyon dahil 3 taon umano nito iyong hawak sa Yokohama Little League noon. Sa pagkakaalam ni Hashimoto ay nakakuha si Taiga ng sports scholarship sa Keido pero tumanggi umano iyon dahil doon yun sa Seishu papasok. Dahil doon ay inalam ni Shigino kung anong klaseng player iyon, kaya sinabi ni Hashimoto na hindi yun ganon kalakas pero mabilis umano iyon at napaka-flexible. Matalas din umano ang reflexes yun kaya pwedeng League of Batters, kaya sinabi ni Goro na kung ang tulad ni Taiga ang magiging pangsyam na member nila sa baseball team ay payag siya. Iminungkahi naman ni Shigino na dapat ay mabigyan na ng posisyon ang bawat isa bagay na sinang-ayunan ni Hashimoto. Dahil halos lahat sa mga member ay baguhan pa lang, dapat na umano nilang pagpasyahan kung saan ang mga iyon ipupwesto para malaman nila ang kahinaan ng mga iyon nang sa ganon ay matrain nila ang mga ito ng mabuti dahil wala na silang oras kaya kailangang matuto ang mga iyon ng mabilisan. Ipinabahala na ni Shigino kay Goro ang pagpapasya na mamili kung saan ipupwesto ang bawat isa, kaya nang magsimula muli sila sa pagpapractice ay inalam na ni Goro ang kalakasan at katangiang taglay ng mga yon. Kinahapunan, pagka-uwi ni Uchiyama ay agad itong sinalubong ng 2 nitong kapatid, habang ang kanila namang ina ay nagluluto ng hapunan. Natutuwa ito kay Uchiyama kaya sinabi nito sa kanyang anak na pagbutihan lang ang paglalaro. Ngunit kabaligtaran yun ang ama ni Tashiro na walang pakialam sa paglalaro ng anak. Ang manager naman na si Miho ay nag-aaral ng mga rules sa larong baseball kaya binati ito ng mga magulang nito. Lumipas pa ang mga araw at mas lalo pa ng mga itong pinagbutihan sa pag-insayo hanggang sa dumating na ang spring break. Kahit bakasyon ay nagpa-practice pa rin ang team kaya naisip ni Taiga na bisitahin ang mga yon, ngunit nagulat ito nang makita na naroon ang dati niyang coach na si Hashimoto. Dahil naroon na rin lang siya ay binigyan siya nito ng hardliner, at pagkatapos nyon ay sinabi ni Hashimoto kay Goro na si Taiga na ang 9th member nila.
Nang sumunod na araw ay napanood ni Goro mula sa telebisyon ang laban ng Kaido kung saan nanalo ang mga ito, kaya sinabi ni Goro na wag ang mga iyong pakasisiguro dahil magtutuos umano sila pagdating ng summer tournament. Pagkatapos yun ay nakatanggap si Toshi ng sulat ng pagbati mula kay Ayane, at laking gulat nito nang malaman na sa Seishuhai na iyon mag-aaral. Nag-apply si Ayane bilang manager ng team kaya nang makita nito si Goro ay naging pamilyar siya sa itsura yun dahil kaibigan yun ng crush niya na si Toshi. Kinahapunan ay sinabi ni Shigino na matapos ang ilang buwan ay opisyal nang magsisimula bukas ang Seisho baseball team kaya doon na umano natatapos ang training nila. Dagdag pa ni Shigino na aasahan nila na mula ngayon ay makikipagtulungan ang mga player kay Mr. Yamada at lalo pa ng mga itong paghuhusayan. Nakatanggap naman si Igashira ng tawag mula kay Mr. Yamada upang mag-request ng isang exhibition game, at laking gulat nito nang malaman na mula yun sa Seisho High School. Maya-maya pa ay tinipon ni Mr. Yamada ang mga player upang ibalita na may makakalaban na sila para sa kanilang exhibition game ngayong darating na linggo, 1:00 ng hapon sa Atsugi. Ngunit laking gulat ng mga ito nang malaman na ang second string ng Kaido ang makakalaban nila dahil hindi pa umano sila mahusay tulad ng mga iyon. Gayunpaman, sinabi ni Goro na hindi niya hahayaan ang mga iyon na talunin sila. Nang malaman naman nina Sao Tome at Taiza ang tungkol doon ay nagtaka si Sao Tome kung bakit pumayag si Igashira na makipaglaban sa mga iyon gayong wala pang merit ang magiging laro dahil wala pa namang napapatunayan sa baseball ang Seisho. Nagsalita si Taiza at sinabi na siguradong may pinaplano si Igashira sa larong iyon, kaya nang dumating ang araw ng laban ay pumunta ang magkapatid upang balaan si Goro na mag-ingat dahil kaya umano natuloy ang game na iyon ay dahil may binabalak si Igashira. Nang magsimula ang laro ay unang sumalang si Taiga bilang batter ng kanilang team, ngunit sa unang 2 beses palang napagpipitch ng kalaban ay na-strikeout agad ito. Nang mga oras na iyon, ang catcher ng Kaido ay si Baba na dating kasamahan ni Taiga sa Yokohama Little, kaya habang naghihintay sa pangatlong pitch ay tinanong muna nito si Taiga kung bakit hindi yun sa Kaido pumasok. Hindi pa man nakakasagot si Taiga ay ibinato na ng pitcher ang kanyang pangatlong pitch pero muli ay na-strike si Taiga kaya na-out na ito. Habang naglalakad palabas sa field ay sinagot ni Taiga ang tanong ni Baba at sinabing dahil hanggang doon lang naman ang kaya nito kaya pinili na lang nito kung alin ang pinakamalapit sa bahay nila. Pagkabalik ni Taiga sa bench ay tinanong ito ni Goro kung kilala ba nito ang pitcher ng Kaido, kaya sinabi nito na yun ay ang nakababatang kapatid ni Enomoto, at sikat talaga umano ang magkapatid na iyon. Dahil doon ay hindi na nagtaka si Goro kung bakit pareho ang pitching style ng dalawa. 3 batter na ang na-out sa team ng Seisho kaya sinabi ni Fuji na baka hindi pa yun ang tamang oras para mag-practice sila kasama ang Kaido. Kasunod yun ay sinabi kay Igashira ng isang member na hindi umano nito alam kung bakit kailangan nilang makipaglaban sa Seisho kahit practice lang, ngunit biglang napalingon ang mga ito nang marinig ang malakas na tunog ng hangin sanhi ng napakabilis na pitch ni Goro. Doon sinabi ni Igashira na ang pitcher na iyon ay miyembro ng kanilang baseball team ng nakaraang taon, at napabagsak yun ang varsity team nila sa practice game. Habang hindi makapaniwala ang mga player ay nagtanong si Igashira kung nagkaroon na ba ang mga ito ng dahilan para labanan ang mga iyon. Nagpatuloy pa ang laro at napansin ng mga taga-Kaido na talagang mabilis nga si Goro, ngunit sinabi ni Igashira na puro fastball nga lang ang kaya nitong e-pitch kaya ang paraan para may basura umano iyon ay tirahin ng may pektos. Sa muling pagpitch ni Goro ay hindi nagawang masalo ni Uchiyama ang bola kaya pinagtawanan ito ng mga taga-Kaido. Humingi naman ito ng paumanhin kay Goro kaya sinabi niyo na ayos lang at wag dapat mataranta, at kamay umano ang ipangsalo nito ng bola sabay tawa. Pagkatapos niyo ay si Fuji naman ang nagkamali dahil umalis ito sa first base kaya muli ay pinagtawanan ng mga ito ng taga-Kaido. Nang si Ituo naman ang sumalang bilang batter ay nagparinig ito kay Tashiro na malas umano sila dahil itinapat sila sa mababang level na team, at minaliit pa nito si Goro. Pero bagaman nataman nito ang pitch ng ating bida ay nagawa pa rin naman itong ma-out ng team ng Seisho kaya natigilan na lang ang mga taga-Kaido. Kasunod yun ay nagtaka si Sao Tome kung bakit madaling natatamaan ang mga pitch ni Goro, kaya sinabi ni Taiza na sa palagay niya ay hindi pa ganon kaseryoso si Goro sa laro. Kasabay nyo ay 2 taga-Kaido ang nag-usap at sinabing akala umano ng mga ito ay hindi marunong maglaro ang mga taga-Seisho. Narinig yun ni Tashiro kaya sinabi nito na tama ang mga yun na lower level nga sila, at iyon umano ang dahilan kung bakit sila naroon sa field para lang mag-practice. Doon napagtanto ng taga-Kaido na talagang sinasadya ni Goro na tamaan nila ang bola, bagay na kinumpirma ni Tashiro dahil kung seseryosohin umano ni Goro ang pitching ay hindi na maituturing na practice game lang yun para sa kanila. Sa palagay ni Taiza ay may pinaplano rin ang Seisho sa game na iyon kaya mapapansin na hindi galit si Goro at madaling natatamaan ang pitch nito.
Sinabi naman ng isang taga-Kaido na kung hindi ng mga ito seseryosohin ang laro sa practice game ay walang mangyayari sa mga ito at hindi rin umano ang mga ito magkakaroon ng depensa. Kasunod nyo ay napatingin si Goro kay Mr. Yamada sabay na alala nito ang sinabi nyo na para makapag-practice sila sa field ay huwag niyang i-strike out lahat ng taga-Kaido. Ibig sabihin ay maglalaro sila ng hindi ibinibigay ni Goro ang lahat, dahil hindi pa naman umano yun official game at kung hindi raw yun kakayanin ni Goro ay mas mabuti na i-cancel na lang ni Mr. Yamada ang game sa mga iyon. Dahil ayaw naman ni Goro na mangyari yun ay pumayag ito sa gusto ni Mr. Yamada kaya ngayon ay natambakan na sila ng Kaido sa score. Ngunit maya-maya lang ay hindi na kinaya ni Goro ang mga nangyayari kaya nagbato na ito ng malupit na peach bagay na ikinagulat ng mga taga-Kaido. Dahil doon ay humingi muna si Tashiro ng timeout para kausapin si Goro at ipaalala dito ang sinabi ni Mr. Yamada na wag strike out lahat para sa kasamahan nito. Nangatwiran si Goro at sinabing mahusay namang tinatamaan ng mga iyon ang bola, kaya hindi raw iyon maaaring gawing fielding practice. May sasabihin pa sana si Tashiro pero pinabalik na ito ni Goro at sinabing aayusin na niya ang laro niya kaya humanda na ito. Nang magsimula ulit ang laro ay ginamitan ni Goro ng gyro ball ang kapatid ni Enomoto na siyang dahilan ng pagkaka-strikeout nito. Pagkabalik sa bench ay agad na sinabi ni Mr. Yamada na hindi umano tinupad ni Goro ang pangako nito sa kanya, pero natawa lang ang ating bida sabay tanong kung tungkol saan ba iyon. Seryoso si Mr. Yamada kaya sinabi nito na wala na siyang magagawa sa hindi pagtupad ni Goro kaya ipapahinto na nito ang game. Nagulat ang lahat lalo na si Goro kaya hinabol niya ang coach pero hindi siya nito pinakinggan bagkus sinabi na hindi umano nito ginawa ang team na iyon para sa isang tao lang. Batid ni Mr. Yamada na maaasahang pitcher si Goro pero sa high school level ay hindi umano hinahayaan na iyon lang ang magdala at asahan sa buong game. Dapat ginagawa umano ng buong team ang lahat ng makakaya, at kailangan umanong magtiwala ni Goro sa teammate nito. Hindi nagtagal ay nagtanong na ang referee kung sino na ang susunod na batter kaya sasabihin na sana ni Mr. Yamada na ipapatigil niya na ang laro pero pinigilan ito ni Goro at sinabing pagkatapos nito sa 24 puts ay hahayaan niya ang mga yun sa game. Dahil doon ay hindi na itinuloy ni Mr. Yamada ang paghinto ng game at pinapwesto na si Goro bilang susunod na batter. Unang pitch pa lang ay nagawa kaagad yung mahit ni Goro at may home run kaya nagkaroon ng score ang team ng mga ito. Matapos yun ay ipinaubaya na ni Goro sa mga katim niya ang laro, at makikita naman na natutuwa ito sa ipinapakita ng mga iyon. Lumipas ang 3 inning na walang nakaka-score sa parehong team pero patuloy pa rin ang magandang laro ng Team Seisho, hanggang sa maka-score muli ang mga ito. Napansin ni Taiza na mas maganda na ngayon ang ipinapakita ng team ni Goro, ngunit nararamdaman umano ni Sao Tome na may mangyayari pa. Kasabay nyo na sinabi ni Igishira kay Kamata na humanda na ito dahil ipapasok niya na ito. Tumayo si Igishira at sinabing magpapalit sila ng batter bagay na ipinagtaka naman ng magkapatid. Nang mag-pitch na si Goro ay ginamit ni Kamata ang drag bat kaya agad na tumakbo si Goro papunta sa base ngunit biglang natapakan ni Kamata ang paa ng ating bida na siyang dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Habang nag-aalala ang mga kitim ni Goro ay nakangiti namang sinabi ni Igishira sa kanyang sarili na paalam na sa Koshien Star.